Amen. At sa kabila po ng ulan o bagyo, tatlo daw po, ayon sa aking bukwit, may tatlong bagyong paparating. Pero ang Panginoon po ang siyang mananaig po sa anumang bagyo, hindi lang po sa panahon, kundi sa buhay. May kwento ko lang po sa inyo na medyo i-stage ko lang po habang nag-prepare yung place in church. Adlib to. Nanonood po ako ng minsan, naniniwala po ba kayo na ang ating Diyos is a great God? Nadiscover daw po pala nila na kapag ang isang bata nasa sinapupunan pa, ang development daw po ng mata ay kailangan yung 1 million na nerves, optic nerves, ang ibig po sabihin yung ugat sa mata, ay kailangan mag-match sa panibagong 1 million na optic nerves. At hindi po pwedeng magkakaligtad. So kung ang nerve po, parang itong thumb ko, kailangan ng mamimit niya yung nerve na thumb ng kabila. At kapag daw po yung 1 million optic nerves nag-match perfectly, saka pa lang daw po tayo magkakaroon ng pananim. Just imagine po kung paano na sinasabi ng siyensya na tayo po ay bunga lang ng evolution. Sinabi po ng Panginoon sa banal na kasilatan na kilala kita nasa sinapupunan ka pa. At dahil po dito tayo po ay naniniwala na napakadakila at kamangha-mangha ng ating Panginoon. Sa kabila po ng panahon na ito, siya pa rin po ang nananaig. At yun po, yung sabi ng siyensya, ay sa pagbuo pa lang ng mata. Pag daw po nag-match na yung 1 million nerve, meron daw pong parang laser na biglang magkaka perfectly bantay na bantay at saka po ang isang sanggol sa sinapupunan ay makakadilat. So tingnan po natin ang ating buhay kung paano po tayo ay tinawag ng Panginoon at kung paano po niya tayo iiligaya po tayo narito. Tayo po lahat ay po ngayon po na lang. Dakila namin Ama, salamat po sa umaga po na ito at salamat po sa katotohanan na kami po ay inyong pinili. We are a chosen people, Lord. We are a chosen generation. Salamat po sa pagtawag niyo sa amin at kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat na kami po ay binigyan niyo ng pagkakataon na sumamba sa inyo sa panambahan na ito. Sa kabila po ng mga pagsubok, sa kabila po ng bagyo, hindi lamang po sa panahon kundi sa buhay namin. Salamat Panginoon na patuloy niyong ipinaparalo sa amin na kami po ay hindi ninyo pinaligtaan. Kami po ay hindi ninyo pinabayaan. Maging sa mga nanonood ngayon, Panginoon, online, ang nais po ninyo ipabatid sa amin ay kami po ay inyong nakikita. Kami po ay inyong naririnig. Ang bawat dalangin po namin ay inyo pong pinapakinggan, Panginoon. At kayo po ay tumutugon. Kayo po ang Diyos na tumutugon ng mga panalangin. Hindi po kami nakakaligtaan. At sa umaga na ito, Panginoon, hayaan niyo po na purihin namin kayo, na itaas namin ang inyong pangalan. Sa umaga po na ito, gabayan niyo po ang bawat isa na nandito, sa mga tao na inyong gagamitin, sa lugar po na ito, maging sa aming mga hahabagan kayo po mag-ingat sa amin. I-anoint niyo po ang inyong mga likod, sa mga tutugtog, sa mga magpapaawit, at higit po sa lahat, Panginoon, sa inyong gagamitin. Alam po namin, Panginoon, na ang inyong mensahe sa umaga na ito ay napapanahon sa aming pangangailangan. At kami po ay nananabik na mapakinggan po ito. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na magpapahayag po ng inyong mensahe upang iparamdam po sa amin ang inyong pag-ibig, ang inyong kadakilaan, at ang inyong patuloy na pagtawag po sa amin tungo po sa misyon na inyong pong inilatag sa church po nito. Marami pong salamat, Panginoon. Patuloy ka po namin pinupuri, pinapasalamatan sa natatanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat po ay masabi ng Amen. Amen. Good morning po. Kamusta po kayo? Sobrang makakabless naman na makita kayo dito ngayon despite ng manahon and lakas ng ulan. Praise God. May kakwento na ako bago tayo mag-start. Meron isang hari na kilala siya bilang isang righteous, just, at mabuting ama. Ano daw siya? Kilala siya bilang righteous, just, at mapagmahal naman. Isang araw, may dumating na kawal sa kaharian. Sinabi,
Mahal na hari, merong nagnanakaw sa ating bodega. Ang daming nakuha pagkain. Sino kaya yun? Sabi ng hari. Ganun ba? Sige, kapag nahuli niyo siya, make sure nahahampasin niyo siya ng 10 beses. 10 lashes ang parusa ng mahuhuling magnanakaw. So, a week goes by, walang nahuli. Bumalik ulit yung kawal. Sabi, nagnakaw po ulit. Ganun ba? Wala pa rin na nahuli. Sige, make it 20 lashes. 20 na hampas sa likod. So, wala pa rin nahuli. Second week. Third week, nandun ulit. Nag-report ulit na may nagnakaw. Wala pa rin ba? Sige, this time, make it 30 lashes. 30 na hampas sa likod. Ang ihampas mo sa likod. Then, wala pa din ang third week. Fourth week, nandun na naman, may nagnakaw na naman. Sabi niya, sige, this time, para matakot na ang magnanakaw na yan, make it 40 lashes. Kasi ang sabi niya, pag 41, hindi nakakayanin ng katawan ng tao, mag 41 lashes. Make it 40. Total, talaga sumusobra na yung magnanakaw na yan. So, a month goes by, nahuli na yung magnanakaw. Nahuli na siya, and alam niyo ba kung sino yung nahuli na nagnanakaw sa kaharian? Yung anak ng hari. Yes, yung anak ng hari. So, nung nahuli siya, ano ulit yung papakaw na parusa? 40 lashes, 40 na hampas. And bilang kilala siya, yung hari bilang righteous, just, at mapagmahal na ama, kailangan niyang tuparin yung kanyang sinabi na kailangan hampasin sa likod ng 40 na beses. So, dinala sa klase yung anak ng hari. Nung akmang hahampasin na siya, sinabi ng hari, tigil! Instead of yung anak ko, ako na lang yung hahampasin sa likod. And you know what? Alam nyo na ang ama na hari, na righteous, just, ang mapagmahal na ama, ay si God, and tayo yung anak. So, instead of tayo yung hahampasin na yun, instead of us, sa kakulitan natin, sa kasalanan natin, inako yun ng ating mabuti, righteous, and just, at mapagmahal. And then this morning, tayo'y aawit. Dahil yung pagmamahal na yun, hindi natin kayang tumpasan, hindi natin kayang i-out-give. Amen? So, kaya natin mag-respond to that love. And one way of responding is to praising the Lord and worshiping Him through music. Okay, let's start. Are you ready? Ready? Sige po, pamayin po natin yung mga natin, yung mga lahat ng kapatid natin. Ang pagkita na lang natin, make sure na makamayin natin lahat. Bakit po tayo? Pamayin natin natin kan. Sabihin mo, it's so blessed to see you today.
kami yung nakatagpo sa iyo, Panginoon. Kami yung natagpuan mo, Diyos, ng iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat po, Ama. Thank you, Father. Salamat po, Ama. Sa grace mo, Panginoon, nararanasan ka. Up until now, undeserving grace that we receive, Panginoon. Salamat po. Salamat sa awa mo sa amin araw-araw. Salamat sa pasensya mo sa amin araw-araw. Salamat po, Ama, sa pag-ibig mo sa amin araw-araw. We celebrate you today, Lord Jesus. We ask for your presence, Lord. Sabi mo, Panginoon, ask and it will be given, Lord. Father, we ask for your presence, Lord. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, draw near to you and you will draw near to us, Lord. Lord, we want you, Lord Jesus. We draw near to you today, Panginoon. Yung mundo, nilalayo kami, O Diyos, sa iyo. But we are here, Panginoon, na malapit sa iyo, Panginoon. Nagdanasa ang presensya mo, Panginoon. Kami katapuin mo, Panginoon, ngayong umaga. Encounter us, Lord Jesus. Hallelujah. This is our prayer this morning. Tingin mo aking halawanan sa gitna ng bawat tagupan paghihirap. Lahat aking pagkukulang at ang
are one true God. We worship you. Hallelujah. We honor you this morning. Ikaw yung mahayag, Panginoon. Ikaw yung lumadama. Ikaw yung maranasan. Hallelujah. We want you having us on your presence, Lord. Maghari ka sa kwarto na ito, Panginoon. Maghari ka sa bawat taong nandito. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasama ka namin at dinadakila. Ito po ang aming mga lalaki sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos sa Espiritu Santo. Ngalan sa amin na. Amen. Morning po. Good morning. Connected. Good morning po sa inyo lahat. Connected na po ako. Ah. Kumusta po kayo? Nandito na gabi. Kumusta po kayo? Ang nakaraang linggo. Masaya, pinakamasaya po ng nakaraang linggo mga estudyante. Nasa mga nanay. Yung mga biktima ng pag-isip ng maaga. Maluwig, walang pasok. Sarap. Ayaw po ako magpunay. Pwede pang humingi ng ano. Kailangan na. Ulitin doon dito. Ulitin yung dito.
Okay, sige po, habang hinihintay po natin, nasa series pa rin tayo ng ating One More Soul for Jesus. So, ang title po ng ating series ay A Year of Gospel Passion. Kumusta po yung inyong mga pa-explain, mga kapatid? At ang katahimikan ay dumahani sa kanilang lagi. Kumusta po yung inyong mga pa-explain? Mabuti po, meron po ba tayong mga na-invite, may mga bagong yung mga pinapanalangin po natin, nagbubunga po ba yung ating mga prayers? Ngayon po, dapat ay ating Harvest Sunday. Ano po? Pakinaan niya naman yung mic ko po kanina. Harvest Sunday. So, dahil may bagyo, hindi natin ina-expect na syempre yung mga tao dapat dadalo ay nakadalo. Pero siguro po sila ay nasa online. Ano, so, good morning po sa mga nasa online. At ngayon po ay nagpapatuloy po tayo sa ating po pag-aaral ng salita ng Diyos. Again, One More Soul, A Year of Gospel Passion. Sino po sa inyo yung alam yung 5 love languages? 5 love languages. Sino po dito yung may love language? Siguro lahat tayo. Hindi nyo kasi nakikita. Baka mamaya makita niyo na siya. So, tayo po mga tao, meron po tayong tinatawag na 5 love languages. Ano po yun? Una, words of affirmation. Okay? Ito yung mga tao na gusto-gusto in-express yung affection nila sa pamagitan ng salita. Ganda mo today. Parang ang sexy mo ngayon. So, alam mo, ang aura mo parang sobrang light. So, in-express nila yung kanilang affection through words. Ang galing mo, good job ka. So that is words of affirmation. Pwede rin sa letter. Sumusulat tayo ng tula, sumusulat tayo ng kanta, sumusulat tayo ng letter for the person na gusto natin i-affirm. Hindi ko masabi ito words, pero isusulat ko sa iyo, alam mo, yung pag-isip mo ay na-appreciate ko. So that is words of affirmation. Kayo po ba ganun po ba yung love language ninyo? Hindi nyo alam. Acts of service. Yan. Ito naman yung mga tao na gusto-gustong tumutulong, sumusuporta. Gusto-gustong sumusuporta, gusto-gustong tumutulong. So, kayo po ba ay yung mga tao na kapag nakita nyo yung kapatid ninyo nahihirapan, nariyan kayo kaagad, nagpapadala kayo ng tulong, nagbibigay ng serbisyo. So that is acts of service. Wait lang po, listen lang po. Guys. So again, acts of service, actions to help and support. Sino po sa inyo yung ganito yung kanyang paraan ng pagpapakita ng pag-ibig? Okay, hindi siya ganong magsalita, pero makikita mo andyan, tumutulong sa pagluluto, tumutulong sa pag-atid, sa pagkailangan ng magmamaso, nandun siya. Kung ano yung kailangan, nandun siya, no? Nagbibigay siya ng servisyo sa kanyang mga kaibigan, mga sumpuhan. Next, receiving gifts. Yes, siguro marami sa atin ganito yung love language. Sino sa inyo gustong
nagbibigay ng thoughtful presents. Hindi mo nalimutan yung birthday ng mga birthdays. Lagi kang nagbibigay ng regalo. Kapag may housewarming, nandiyan ka, namili ka ng pang-gift doon sa tao. Every Christmas, lahat ng pamangkin, meron kang regalo. Lahat ng tito-tita, meron kang halahan para sa kanila. So that is receiving gifts. Gusto natin tayo mag-receive. Mas masarap kasi pag tayo mag-receive, no? So baka hindi natin love language yan. Quality time. Undivided, attentive moments. Yung mga lalaki, feeling ko hindi nila hindi nila language sa asawa nila. Undivided, attentive moments. Hindi nyo ito ginagawa sa asawa nyo. Hindi nyo sila pinapakinggan. Okay? So, binibigyan natin yung time natin para makinig. Makinig sa isang tao. Especially kung alam mo, meron siyang problema, may pinagdadaanan siya. So, we are present, hindi para magsalita sa kanya, but to listen. Okay? Or to spend time sa tao na gusto mo makasama. That is quality time. Physical touch. Non-verbal expressions of love. Tinatapik mo sa likod. Niyayakap mo kapag kailangan. So that is physical touch. Okay? Marami tayong, iba-iba tayo ng ating love languages. Mga tao. But still, naniniwala ako na gusto natin tumatanggap ng pag-ibig. Tama po ba? Yes. Lahat tayo gusto natin na sana yung pag-ibig na binibigay natin ay naibabalik din sa atin. So, kung ang love language mo ay words of affirmation, ako naman ay quality time, gusto natin kahit paano, na-receive, we give and we receive. No? Gusto natin yung gano'n. Pero, dahil yung idea po, or yung essence ng true love, ay corrupted na sa panahon natin. Sobrang corrupted ng idea ng love. Yung physical touch, ano mo, meron ako tinitingnan, ano ba itong physical touch na ito? Pagtingin ko sa isang reliable source sa internet. So, ibig sabihin, kapag sinerch mo yung meaning niya, mababasa yan ng mga bata, pwede nang basahin. Okay? Physical touch ay pwedeng sex. Paano kung ikaw ay wala nang asawa, pero yun ang love language mo? So, pwede tayo mag-receive. Ang mga nababasa natin sa internet. Right? So, corrupted yung lengguwahe ng pag-ibig ng mga tao. That is why, hindi na tayo nasasatisfy. Kahit pas, punuan tayo ng love languages na yan. Hindi nasasatisfy yung needs natin. Hindi natin kaya satisfy yung need ng iba. Kahit pa, ibigay mo sa kanya yung quality time mo, hindi mo masasatisfy yung need niya. Kasi, meron na siyang selfish standard for love. No, kahit pa sabihin natin, receiving gift, yung love language niya, gusto niya tumanggap ng regalo. Kahit ibigay mo yung regalo, dahil meron namang standard na gift na gusto niya tanggapin, hindi mo masasatisfy yung kanyang love language. Pero salamat, last Sunday, muli tayong binuksan. Ano po? Sa pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Muli tayong binuksan sa tunay na ideya ng totoong pag-ibig. So, nalaman natin na ang love hindi lang siya basta passing feeling. Hindi lang siya basta mahal kita ngayon, bukas bahala na. Maganda ka ngayon, kaya mahal kita. Ang pangit mo naman, hindi na kita mahal. Ang bait-bait mo, mahal na mahal kita. Ang sama ng ugali mo, hindi na kita mahal. Nasaktan mo ako, hindi na kita mahal. Pero kung binibigyan mo ako ng pera, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero kung kulang yung budget, hindi na kita mahal. Love is not just a passing feeling. It is a selfless. Hindi ito nakatuon sa sarili natin, mga kapatid. Yung tunay na pag-ibig, hindi nakatuon sa kung anong matatanggap mo. Hindi ito selfless. It is an intentional choice. Kung mulubot na yung balat mo, mahal pa rin kita.
Kumitim ka, kakatrabaho, mahal pa rin kita. Medyo nag-amoy bawang ka na, kakaluto mo, mahal pa rin kita. Yung underwear mo, bacon na, mahal pa rin kita. But that is love, it is intentional choice. Ang kulit-kulit mo, mahal pa rin kita. No? And most especially, it is rooted in God's nature. Ang tunay na pag-ibig, rooted in God's nature. Kaya nga last week, pinakita sa atin, sa lesson ni Pastor, kung paano ang isang Diyos na banal at dakila, na lumikha na lahat ng bagay, ay nagnais na iparamdam ang kanyang pag-ibig sa lahat ng kanyang nalita. Okay? Ninais ng Diyos na banal at dakila, na nakaupo sa kanyang trono sa langit, na may padama sa tao yung kanyang pag-ibig. Subalit dahil sa ating limitasyon, limitado yung ating pangunawa. Nakikita ng tao na yung pag-ibig ng Diyos na yun ay, para sa kanila, ano sabi ko mga kabataan? Ito ay disiplina. Ang pag-ibig ng Diyos mahigpit. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakakatakot. Iyon ang unang pagtingin nila at pag-unawa nila sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, hindi na-satisfy ang Lord na ganun lang natin tatanggapin yung kanyang pagmamahal sa atin. Anong ginawa niya? He sent His one and only Son upang yung nature na meron tayo, maging nature natin. Upang sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao, makita natin at maramdaman ng mabuti, ito yung pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa, sa atin. And because of Jesus, na-experience natin yung tunay na pagmamahal. Amen po ba? Sinong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos? Amen. So, meron na tayo ngayong idea ng kahulugan ng tunay na pag-ibig. Naranasan na natin yung tunay na pagmamahal mula sa Panginoong Jesus. That is why, meron na tayong idea kung paano totoong pagmahal. Kaya nga ngayong umaga, we are here to set a new standard of love para i-practice natin sa ibang tao. Okay? Magsiset tayo sa ating sarili. Hindi na pala receiving gifts yung love language ko ngayon. Hindi na pala quality time lang yung love language ko ngayon. Hindi na pala words of affirmation yung love language ko. Magsiset tayo ng bagong standard ng love sa buhay natin para i-apply natin sa ibang tao. So what's the best way to love others sa tingin nyo? Okay. Yung makahula bibigyan mo ng iPhone. What's the best way to love others? To love them like Jesus did. Okay? Ang title po natin ng sahel, Love Like Jesus. Pero kung ang standard ng pag-ibig ay ang Diyos, kailangan matutunan natin na yung standard na yung i-apply natin sa buhay. Upang maipadama natin yung tunay at tamang pag-ibig sa mga tao. Okay? Sabi po sa John chapter 13, verse 15, basahin po natin. I have set to you an example that you should do as I have done to you. Tayo ba manalangin? Purihin ka aming dakilang Diyos. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, na dakilaan sa buhay namin. Salamat na hindi na mabago ng aming sitwasyon, hindi na mabago, Panginoon, ng aming mga katigasan ng ulo, Panginoon, magmamahal mo sa amin. Salamat, Panginoon, na nananatiling ng tapat sa buhay ng bawat isa. Lord, we honor you, Panginoon. Tinataas po namin ang pangalan mo, Panginoon Jesus, sa aming kalagitnaan. Ito po ang patuloy namin pinararangalan. Dalangin ko na marinig ng bawat isa, ang malinaw ang mensahe mo ngayon. Ganun na Espiritu, we ask for understanding, we ask for wisdom, Lord God. Hindi lang po pumasok sa aming mga pandinig, Panginoon, bagkus. Lord, maglabas namin dito, magagamit namin ito para ipadama yung pag-ibig mo sa mga tao. Salamat po. Ito po ang patuloy ng habit sa pangalan ni Jesus. Amen. John 13:15, I have set you an example that you should do as I have done to you. Sa Panginoong Jesus po, nothing is done by chance. Wala pong ginawa ang Panginoon na aksidente lang. Niliwala ko kayo. Hindi po siya nagpunta sa ilang tas nakasalubong niya yung David. Ba't ba ako nagpunta dito? Hindi.
He was there in the wilderness kasi nilid siya ng Holy Spirit para punta doon. Hindi mo siya nagpunta sa ilang kasalubong niya yung crowd. Naku, magpapakain pa ako ng 5,000 tao tuloy. Ba't ba ako nagpunta dito? Nothing happens by chance. Lahat po ng ginagawa ng Panginoon Jesus sa kanyang 3 taong ministeryo dito sa lupa is to, ano sabi niya? Set an example para sa kanyang mga alagad na kanilang tularan at gawin din. Okay? Kaya nga po natin naging cycle ng mga mananampalataya. Kasi merong tinularan, merong tumulan, at merong nagpasa ng pattern na yun. So, ang mga ginagawa po ng Panginoon Jesus, lahat din po yung merong objective. Nagsiset siya ng clear example para sa mga disciples niya na magkaroon sila ng pattern kapag umalis na siya, kapag nag-ascend na siya sa heaven. Hindi niya sila iniwan na walang gagawin. Hindi niya sila iniwan na nakahang. Ano nang kasunod after nito? Hindi. Sabi ni Jesus, do as I have done to you. And behind everything that He did was an ultimate cause. Ano po yung cause na yun? Pag-ibig. Alam mo, pag-asa, no? Subok. Hindi. Behind everything that He did, yung ultimate cause po nun ay pag-ibig. Okay? Pag-ibig. Ngayong umaga, tingnan natin ano ba yung love language ni Jesus Christ. Dahil ito na yung standard na isiset natin ngayon para sa ating mga sarili. So, love language ni Jesus, number 1 is sacrifice. Ito yung pinaka-mahiming ginawa ng Panginoong Jesus para sa bawat isa sa atin. And pag sinabi natin sacrifice, it is giving up something of great value. Hindi basta siya nagbigay lang ng 1,000 pesos. Ito, bahid sa kasalanan mo, hindi. Great value yung sinakripisyo niya para sa bawat isa sa atin. At yung greatest sacrifice ni Jesus na ginawa para sa bawat isa sa atin is when He laid down His life doon sa cross. Yun yung greatest sacrifice ng Panginoong Jesus para sa bawat isa sa atin. But even before dying on the cross, bago pa man siya namatay sa cross, mga kapatid, si Jesus po, nagsiset na ng mataas na standard magdating sa salitang sakripisyo. Hindi lang siya basta nagsakripisyo sa cross. Kasi pwede naman sana na bumaba siya sa lupa, edad 33 years old, tapos napako na siya sa cross. Tama po ba? Tapos na. Tapos na yung trabaho. Pero, ano ginawa ni Jesus? Hindi lang siya nagsakripisyo basta-basta ng isang beses para sa atin. I-sacrifice comfort. Huwag po natin makita ng mali yung ibig sabihin. I-sacrifice comfort. Ibig sabihin, iniwan niya yung comfort ng heaven. Yung glory ng heaven. Napalit ng sabi dito sa mundo. Why? Because sabi ko nga nung last time, He is compassionate. Mula sa kanyang trono sa langit, nakikita niya yung paghihirap ng tao dahil sa kanilang kasalanan. Diba? Mula sa kanyang trono sa langit, naririnig niya yung pagtangis ng tao dahil sa oppression ng devil sa kanila. And because He is compassionate, hindi niya inisip na maupo lang at maluod. Pinailangan niya, siya mismo bumaba mula sa langit papunta dito. Iwanan yung glory ng heaven to suffer on earth. Kapalit natin. Kapalit mo, kapalit ko. Amen. His identity. He sacrificed His identity. He gave up His perfection. Iniwan ng Panginoong Jesus yung kanyang perfection. Hindi yung deity niya, no? Siya pa rin ay Diyos. Kahit po siya ay nandito sa lupa. Sa kanya pa rin ang authority kahit na siya ay nandito sa lupa. Pag sinabi natin iniwan, ginip up ni Jesus yung kanyang perfection, yung body na kanyang tinanggap, nagkaroon ng limitation. Pero sa heaven dapat wala siyang limitation. So nagkaroon siya ng physical limitations. Ginip up niya yung kanyang kapangyarihan para sa physical limitations, nagugutom, napapagod, nakukuhaw, inaantok, ano pa?
para sa atin. He gave up His position. He surrendered His status. Siya po ay King of Kings. Pero nung pinili niya bumaba niyo sa lupa, pinanganak siya sa sabsaban. Dapat bumayon sa hari ng mga hari. Hindi. And even sa kanyang bayan, hindi po siya tinanggap as the Messiah. Nasabi, meron bang mabuti na manggagaling mula sa Nazareth? Wala. Ang tingin ng mga tao po sa bayan ng Nazareth, low status. Si Jesus is from Nazareth. So ang tingin nila doon, wala. Imposible na magmula sa Nazareth yung Messiah o kababakastalya ng buhay, marurumi, makasalanan. So, dininay nila yung pagdating ng Messiah mula sa bayan ng Nazareth. And, He became no one. Pakalik natin. Para sa atin. Ano po? Even sa harapan ng kanyang mga disipulo, He chose to be a servant, mga kapatid. Imagine, ano? Yun na nga lang yung circle na kanyang pinamumunuan. Yung 12 na lang ngayon. Yung circle na tumatanggap sa kanya as head, as rabbi, as master. Yung 12 na yun. Pero, still pinili pa rin ni Jesus na maglingkod sa 12 disipulo. Sabi sa John 13:4-5. So, he got up from the meal. Ito po ay before the Passover meal, bago pa ako si Jesus Christ sa krus, okay? Took off his outer clothing and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. Hinugasan ng Panginoong Jesus yung paa ng kanyang pamahalagan. Bakit ko niya ginawa yun? Alam niyo sa kulturang Hudyo ko, ang paghuhugas ko ng paa is actually, it is a practical necessity. Kailangan po ginagawa nila yun. Bakit? Wala pa pong on-cloud ng panahon na yun, no? Hindi pa uso yun. Hindi pa rin uso yung Nike, yung Adidas. Wala pa po yun. Ang meron po sila, sandalias na balat. Gawa sa balat ng hayop. Matigas po yun. At yung nilalakaran po nila ay hindi tiles. Ito po yung mga lupa, buhangin, semento. So, maalikabok yung kanilang nilalakaran. At yung panahon po na yun, wala pa rin sasakyan. So, para makapunta ka po sa kasunod na bayan, tayo. Punta tayo ng Balanga. Ilang minutes lang, nandun na tayo. Dahil sa sasakyan. 5 to 10 minutes sa buka. Pero sila Jesus po, para makapunta sa kasunod na bayan at mangaral, kailangan po nila ng ilang oras para maglakad pa doon. So, araw-araw po silang naglalakad para gawin yung kanyang mission. Ibig sabihin, yung mga alagad po na hinugasan ni Jesus ng paa, eh hindi lang po yan basta alikabok. Kalyo, ano pa, baka may bakbak pa yung paa niya, madumi, maitim, yung paa. So, ito sa practical necessity, pagdating ko sa kulturang Hudyo ng panahon. Kaya nga nagtataka ako, ano? Kasi ginagawa po nila to as a table etiquette. Table manners po yung paghuhugas ng paa at kamay kapag ako ikaw ay Hudyo. Kasi alam mo na ikaw ay galing sa alikabok, galing ka sa labas, naglakad ka. So, pag naupo sila, halos pagkakatabi po sila sa table. Mga nakasandal sila sa isa't isa. Okay? Nararamdaman mo yung paa ng katabi mo. Nakukuha niyo po ako. Nararamdaman mo yung paa ng katabi mo. If maalikabok yung paa mo, or magaspang, ramdam niyo yun. So, table manners para hindi naman maalikabok yung katabi mo, nagbubugas ka dapat ng paa. Kaya itong mga alagad, inisip ko lang, bakit talaga hindi sila nagbugas sa sarili nilang paa bago sila pumasok doon? Yung hapunan. Inisip ko, siguro dahil sobrang palagay na nila sa isa't isa. At si Jesus pa, yung nagbugas ng kanilang mga paa. So, washing of feet is a sign of hospitality sa kultura ko. At higit sa lahat, ito po'y ginagawa ng lowest servant. Yung pagbubugas po ng paa. Hindi po ito ginagawa ng isang master. Hindi po ito ginagawa ng isang taong nakakaangat ng estado sa buhay. Hindi po ito ginagawa ng isang tao na may kakayanang magbayad ng kanyang bayad ng Panginoong Jesus, sabi ko sa inyo kanina, He sacrificed His
circumcision. Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. Okay? Ang maging sa atin, mga kapatid, hindi lang po si Kristo nagsakripisyo, nagbaba ng kanyang posisyon para sa kanyang mga alagad, kundi maging para sa atin. Sabi ko sa Romans, chapter 5, verse 8. But God demonstrates His own love for us in this. Ano daw po? While we were still sinners, Christ died for us. Hindi lang po basta sinabi ng Diyos na mahal niya tayo. He demonstrated His love. Hindi po ito ang Lord. Kapag sinabi niya, ginagawa niya. Nung sabihin niya sa tao na mahal ko kayo, He demonstrated it sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo noong panahon na hindi pa man natin siya nakikilala. Hindi hinintay ni Jesus na maging mabuti muna tayo bago siya bumaba sa lupa. Hindi hinintay ni Jesus na sumamba muna tayo sa Kanya bago siya bumaba sa lupa. Kilalanin muna natin siya bago siya bumaba sa lupa. While we were still sinners. Kasama po tayo sa Kanyang pinag-sacrifice. Namatay siya para sa atin. Ito po yung love language ng Diyos sa lahat ng tao. Okay? Yung sacrifice, isa po yan sa love language ng Jesus Christ. And that sacrifice na ginawa ni Jesus was so great, that it has the power to break the spirit of entitlement. It was so great that it has the power to break the spirit of pride. Na ako yung nauna. Leader ako dito eh. Ay, mas matanda ako sa inyo. Di ba, ano pa lang ako, baby Christian papa, so kailangan nyo paglingkuran. No. Yung sacrifice ni Jesus, kapag naunawaan ng tao, it has the power to break the spirit of entitlement sa kahit na sino. Pastor ka man, miyembro ka man, leader ka man. Amen. Amen. So that is sacrifice. Number 2, second love language ni Jesus is sincerity. Sincerity. Pag pinag-usapan po natin yung sincerity, it is the quality of being honest. Honest, genuine, free from deceit, and hypocrisy. Tapat, tunay, walang tinatagong motibo, hindi nagpapakimbabag. Yan po yung love language ng ating Panginoon Jesus. Sincere po siya sa lahat ng kanyang sinasabi. Yung kanyang thoughts, words, at actions are completely matched. Isipin nyo, no? Wala pa lang sa kanyang, kasi wala pa lang ng langit. Sinabi na ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin. At hanggang sa akin, nararamdaman natin yung pag-ibig na yun ng Diyos. Hindi nagbago yun. Right? Hindi pa sumira ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi pa siya sumira sa kanyang salita. Ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He, ano daw po? He gave His one and only Son. Kaya nga sabi sa John 1:14, the Word became flesh. Kasi merong ibinigay ang Diyos sa atin, so merong naging flesh. Sino yung Word na yun? Sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Si Jesus, nagmamahal sa atin ng lubos. The Word that became flesh, nakipamayan sa atin. Upang tupagin yung kanyang sinabi, na mahal niya tayo. Amen. Hindi po siya sumira sa kanyang salita. Pangalawa, sabi niya sa Luke chapter 4, verse 18, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim goodness to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, and to set free the oppressed free. Sabi niyo po sa Luke 7:21-22. At the very time Jesus cured, ito po yung kausap niya
Yes, so merong pinagaling. Ang sabi kanina, si Jesus ay tinanoy ng banal na spirito para magpagaling, magpalaya. Ay, yan po yung anointing ng banal na spirito sa kanya. To proclaim good news to the poor. And ang sabi dito, cured many who had diseases, sicknesses, and evil spirits, and gave sight to many who were blind. Tinupad po ba ni Kristo yung kanyang salita? Yes, because he was sincere. Kung sinabi niyo po yun. Sabi dito, so he replied to the messengers, yung messengers ni John the Baptist, go back and report to John what you have seen and heard. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. Yung sinabi ni Jesus, ginagawa niya because he is sincere pagdating sa pagmamahal sa atin. Wala siyang hindi tinupad sa kanyang mga sinabi. Kaya nga, kung papansinin niyo, Panginoong Jesus, sobrang kinikriticize na yung mga religious leaders ng panahon na yun. Ano sabi ng Matthew 23:1-3? Then Jesus said to the crowds and to his disciples, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must be careful to do everything they tell you, but do not do what they do. Ano sabi dyan? For they do not practice what they preach. Hindi nila ginagawa yung kanilang ipinapangarap. Huwag mo silang tularan. Sabi ng Panginoong Jesus. Hindi sila sincere sa kanilang sinasabi. Because sincerity is seen in action. Kung wala kang gagawin, pagkatapos mo magsalita, huwag ka na lang magsalita. Kasi hindi yun nakikitaan ng honesty, ng magiging genuine. Puro hypocrisy lang yun. Sabi nga ni Jesus, they do not practice what they preach. And in Matthew 20:25-28, sabi po dito, dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ang naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kausapin po yung kanyang mga halagan. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayo maging lingkod sa iba. Sino mang nais na maging dakila? Dapat ay matutong maglingkod. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo. Hindi sinabi ni Jesus yan na kung nais mo maging una, sige mag-aaral ka sa matataas na universidad. Magpakarami kayo ng nalalaman. Hindi, ano sabi niya? Maging alipin ninyo. And this is sacrifice and sincerity. Okay? Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at inalay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Even the Son of Man. So Jesus came to serve and to give His life as a ransom for me. At ginawa niya sa krus. Hindi niya lang yung basta sinabi. Amen? Hindi niya lang basta sinabi dito na naparito ang anak ng tao para mamatay. Kundi talagang ginawa niya sa krus. Namatay siya sa krus. Because He was sincere. Pagdating sa kanyang pagtubig sa atin, sa kanyang mga sinasabi sa atin. His love toward us is so genuine. Sobrang totoo ng pag-ibig ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. Tingnan nga yung asawa ko. Genuine love ba yan? Yes. Okay. Kapag sinabi niya ba, pag pinangako niya ba, natutupad niya? Hindi ka maghihirap pag pinasal tayo. Hindi ka kaagatin ng labok. Mararanasan mo yung pinakamagandang bagay. Yeah. So si Jesus po na nagsalita siya, nabibigyan niya tayo ng buhay na gano'n at kasi siya. Amen. Nangyayari po yan sa buhay natin. Salamat sa Panginoon Diyos. His sincerity was so loud that it breaks
through the barriers of doubt. Inatanggal po ng sinceridad ni Jesus yung mga pag-aalinlangan ng taong nakakakita ng kanyang pag-ibig. Kaya nga yung crowd tumalapit sa kanya hindi naman sa mga Pharisees. Because nakita nila kung gaano ka-sincere si Jesus sa kanyang ministry at sa kanyang pag-ibig. Okay? Pangatlong bagay, pangatlong love language ng ating Panginoon is steadfastness. Steadfastness. Ang sabi po ni Heraclitus, change is the only constant in life. Naniniwala po ba kayo? Ang tanging bagay na nananatili sa mundo ay ang pagbabago. Hindi na tayo katulad ng kahapon. So we are changed. Yung mundo hindi na katulad ng dati. Nasabi niya rin, hindi ka pwedeng tumapak sa parehong ilog twice. Why? Kasi sa unang tapak mo, yun yung ilog, sa pangalawang tapak mo, it is not the same water anymore. At ikaw din, nagbago na sa pangalawang pagtapak mo. So change is the only constant in life and it is a universal truth. Totoo po yan. Nangyayari po yan at yan ay katotohanan sa mundo. Okay? But, meron pong isang bagay na hindi maaaring maapektuhan ng pagbabago. Sabi sa Lamentations 3:22, the steadfast love of the Lord never ceases. Nagbabago lahat ng bagay sa paligid mo. Nagbabago ka. Subalit ang pag-ibig ng Diyos, hindi magbabago. Amen. Amen. Hindi yan kayang apektuhan ng pagbabago. Okay? It is unwavering. It is unchanging. May magawa ka man o wala kang gawin, mahal mo pa rin ang Diyos. Mahal pa rin ang Diyos sa mga tao. Amen. Amen. That is the love of God. No matter what you have done, no matter what you have not done, mahal pa rin tayo ng ating Panginoong Jesus. At tingnan natin sa John 31:2. Ito yung panahon na si Judas, ito po kasi ay Last Supper. Si Judas ay pumasok na si Satan sa kanyang puso. Okay? Para ipagkagulo si Jesus. Ang sabi dito, it was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own, mahal niya sila, yung kanyang pumangalaman, who were in the world, he loved them to the end. Mahal niya sila hanggang sa dulo. Kahit pa, the evening meal was in progress and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Kahit pa sa sitwasyon ng betrayal. Kahit pa alam niya, ito yung tao ang bebetray sa kanya, hinugasan niya pa rin ang paan. Why? He loved him the same. Kahit pa alam ni Jesus, kasi wala pa lang na itong tao ito, gagamitin ni Satan, inawag niya pa rin siya para maging kasama sa 12. Why? He loved him the same. Kahit pa alam ni Jesus na balang araw, pagkakaroon niya ako, tinuruan niya pa rin siya kung anong tinuro niya sa 12. Isinama niya siya sa ministeryo kung paano isinama niya yung 12. Kung saan siya nagpunta, naroon din si Judas. He loved him the same. And that is his steadfast love. Yun yung love language ni Jesus. And even para sa atin, lalo akong binabasa ang libro na ang title is The Father Heart of God. Sabi doon, meron isang phrase doon na nagpukaw ng attention. We killed him, but he used our greatest selfishness to be the source of our forgiveness. Nung una ko nabasa yung line, hindi ko maintindihan. So, binasa ko siyang ulit-ulit. Tapos, hindi ko pa rin maintindihan. Kaya nga ngayon, dinala ko sa inyo para maintindihan ko siya. Joke lang. So, we killed him, but he used our greatest selfishness to be the source of our forgiveness. Hindi lang po yung mga alagad. Hindi lang po si Judas ang nag-betray kay Jesus. Tandaan niyo po yan. Kasama po tayo sa nagpako kay Jesus Christ. Yung kasalanan gagawin pa lang ng tao sa inaharap, yung pinako
dinako namin sa krus kasama ng Jesus. So, kasama tayo. Ano po? We killed him. Kasama tayo sa naglagay sa kanya sa sitwasyon. Okay? But, He used our greatest selfishness to be the source of our forgiveness. Gusto ko pong bigyan ko ng malinaw na illustration sa inyo. I don't know kung narinig niyo na yung paradox of the cross. Kung familiar po tayo. Paradox of the cross. Bago po yung crucifixion ni Jesus, bago si Jesus, bago pa dumating si Jesus sa mundo, yung crucifixion po ay isa sa mga well-established, kilalang uri ng kaparusahan sa ancient Persia, Rome, so maraming mga bansa na ginagamit po yung crucifixion. Kilalang yan kasi brutal na method po yan para i-execute yung isang kriminal. Okay? At kahit ikaw po yung kriminal, walang ibang dadalhin sa'yo, walang ibang idudulot sa'yo, yung cruise to the torture, humiliation o kahihiyan, at terror sa public. Kinatatakutan yan ng publiko pagka nakita po nila yung cruise. Why? Alam niyo po yung mga kriminal na ipinapako sa cruise, hindi po sila tinatago. Kapag pinako pa sa cruise, nilalagay ka sa publiko para mahiya ka. At yung mga tao matakot na gawin yung kasalanan nila. Ganun po yung simbolo ng cross. Okay? It was considered the most shameful and painful way to die. So sa atin, ano yung pinaka-matinding sa atin? Parusa? Silya Electrica ng araw. So this is compared to Silya Electrica. Hindi mo gustuhin na makita ng Silya Electrica. Ganun din po yung mga tao ng panahon na yun. Kahit wala pa si Jesus. Hindi nila gusto yung makita ang krus. Kasi kahihiyan, takot, yung dulot po nito sa kanila. At hindi sa lahat, nire-reserve po ito sa lowest classes of humanity. Tingnan nyo, no? Lowest classes of humanity. Ibig sabihin, kung mayaman ka at nakagawa ka ng krimen na pareho ng pinakamababang tao sa mundo, hindi ka mapabago sa krus. Pera pa rin, ano? No, paman, pera na, no? Kung ikaw ay isang Romano, okay? Hindi ka mapapako sa krus. Exempted po kayo sa pagpapako sa krus. Pero kung ikaw ay isang alipin, ikaw ay mahirap, ikaw ay taga-ibang bayan na gumawa ng krimen sa bayan ng Roma, yan. Kasama ka na sa mababa ko sa krus. So, ang inventor po ng cruise na ito ay mga Persian. That was 6 to 4 BC. I don't know kung ano yun. Basta before Jesus Christ ay meron na nito. Okay? At meron po silang tinatawag na sacred ground rule. Kung bakit po ang mga taong nasa cruise ay nakahang or nasa taas? Kasi ginagalang po nilang lupa. Para sa kanila ito ay sagrado. Hindi po ito pwedeng malapian ng mga kriminal. Kaya yung mga taong pinatapos sa krus, nasa taas. Okay? Dahil madudumihan ng lupa na nakaalay para sa kanilang mga Diyos-Diyos. So that is the sacred ground rule. At higit sa lahat, it was perfected by the Roman Empire. Si Jesus po napako ng panahon ng Roman Empire. Okay? Sila po yung naka-perfect ng pagpaparusa sa krus. Paano po nila yung ginawa? Okay? In-standardize, perfected into a highly engineered system of psychological and physical torture. Hindi ka pa sa masasaktan physically. Mababaliw ka sa hirap na dadanasin mo. Bago ka, pako sa cross. Ganun na naman nila kay Jesus. Hindi ko magkakagal tayo, no? Kahit sa 39 lashes pa lang, hindi ko alam magkakagal pa tayo. Pero nagawa nila na patindingin, pakirapin pang lalo yung parusa sa krus. And thousands were crucified bago naman dumating ang Panginoon Jesus. This is Rome's Imperial Deterrent. Ito po ay halos or mahigit 6,000 people, mga slaves na ipinako sa krus. Imagine yung 4 lanes, puno-puno po yan
Pero ang totoo, it was terrifying. It was tormenting. Hindi biro. Kapag nakikita ng mga tao ang krus, ang nararamdaman nila ay fear. Ang nararamdaman nila ay torment. Ang hindi nila gusto makita yung krus na ito. Ginagamit ko yung krus para takutin yung publiko sa paggawa ng kasalanan, ng krimen. Pero ito po yung divine paradox. Because of one man's obedience, because of one man's sacrifice, what was once a symbol of fear and torment became the ultimate symbol of love and forgiveness. Amen. Dati tinitingnan nila yan, pero tayo yung titingin sa pusong nakikita natin, pag-ibig at pagpapatawad. Pag-ibig, pagpapatawad at kaligtasan. Dahil yung tumitingin sila sa kusang nakikita nila, kahihiyan. Subalit tayo, yung tumitingin sa kusang nakikita natin, biyaya. Amen. Amen? Yes. We killed him. Sabi nga nila, no? We killed him. But he used our greatest selfishness to be the source of our forgiveness. Yung cross na pumatay ni Jesus, ngayon, ang pinagkukunan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. That is the divine paradox. What was once a symbol of fear and torment became the ultimate symbol of love and forgiveness. Pero hindi ko doon natatapos yun. Hindi natatapos yun na malaman natin mahal tayo ng Panginoon Jesus. Hindi natatapos yun na malaman natin ang krus ay simbolo ng kanyang pag-ibig. Hindi natatapos yun na malaman natin that He sacrificed, that He is sincere, that He has a steadfast love for all of us. Nasabi ng 1 John 4:17, by this is love perfected with us, so that we may have confidence for the day of judgment. Ano daw po? Because as He is, so also are we in this world. Kung sino si Jesus, yun din tayo sa mundo. Kung paano tayo inibig ni Jesus, ganoon din tayo inibig sa mundo. Kung paano tayo pinatawad ni Jesus, ganoon din tayo magpapatawad sa mundo ito. Kung si Jesus ang liwanag, tayo ang liwanag sa mundo ito. Kung si Jesus ay asin, tayo ay asin sa mundo ito. As He is, so are we in this world. Pinurso tayo ng Panginoong Jesus sa kanyang pag-ibig sa gitna ng ating mga kahinaan, sa gitna ng ating mga kasalanan. And now, the Lord is calling us para i-demonstrate natin yung love language sa mga tao. Ano ulit yung mga love language ni Jesus? Sacrifice, sincerity, and steadfastness. Hindi niya love language yung resilience. Hindi niya love language yung physical touch. Na kapag hindi natin kaya magbigay, magagalit siya sa atin. Selfless yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi lahat ng love language sa tao, papunta sa Kanya. Tama ba? Everything is self-centered. Ibigay mo sa akin to, i-afford mo ako, bigyan mo ko ng regalo, bigyan mo ko ng quality time, pakinggan mo ako. Pero love language naman. Pero ang love language ni Jesus, selfless. Magsakripisyo ka para sa Kanya. Iwanan mo yung posisyon mo para sa Kanya. Kalimutan mo na ikaw yung mas maganda para sa Kanya. Amen. Kapag sinabi mo, gawin mo. Huwag kang magsasalita na hindi mo kayang gawin. Gawin mo kapag ka, sinabi mo mahal mo sila. Mahalin mo talaga sila. At huwag na huwag kang magbabago sa iyong pag-ibig. Kahit matigas ang ulo ng tao, pinapanalangin mo. Kahit ang hirap-hirap na akayin sa church, huwag na huwag kang magbabago. Amen? So that is the love of God for us. It is sacrificial, it is sincere, it is steadfast. Umawit po
again, the love of God pursued us. Hinahanap tayo ng pag-keep ng Diyos. While we were still sinners, Christ died for us. Wala pa ba tayo sa mundo? Noong hinahanap tayo, meron ng nakalaan, kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Ang nais ng Diyos na yung pag-ibig na to, na ating naranasan, para lang sa inyo mga tao na mga ilan. Meron na po ba tayong bagong standard ng love sa buhay natin? Nagbago na po ba yung love language niyo? Amen. Ito po yung gagawin nating practice. Nakatuwa po sa ating church because it has become a culture na nakita ko na yung leader hindi na upo para pag-lingkuran. Hindi ko tinataas ng mga leaders sa church. But ito yung na-observe ko. Hindi ko na upo yung
makahawak